الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، parang kaunti lang tayo. طيب, Alhamdulillah, dito na tayo ngayon sa bilang pagpapatuloy sa nasimulan natin sa pang-12 na lesson natin. Taib, dito na tayo sa page 66. Kasalukuyan ay nasa tamrinat tayo, o di ka sa tamarin, sa mga exercises. Ngayon, sa pangatlong parte ng exercises na nandito, tamarin, at tamrin al-thalith, sabi niya, Annis al-fa'il fi kullin min al-jumal al-atiyah. Sabi niya, gawin mo, sabi niyang pangbabae, yung fa'il, yung gumagawa sa isang gawain. Taib, yung gumagawa sa isang gawain. Sa lahat ng mga sentence, jumla na darating. Kagaya ng sa example, misal, sabi niya, misalun, example, kharaja Muhammadun min al-bayti. Lumabas si Muhammad mula sa kanyang bahay. Mula sa bahay. Taib. So, meron lang akong lilinawin sa inyo patungkol dito sa situation na ito ng mga sentence. Dahil yung napag-aralan natin ay patungkol sa, kung maalala ninyo, yung tinatawag na jumla ismiya. Jumla ismiya. Jumla, sentence na nagsisimula ng isim, pangalan, na kung saan mapapansin natin na siya ay jumla ismiya, siya ay sentence na nagsimula ng pangalan, dahil siya mismo ay pangalan mismo yung unang-una natin makikita sa kanya. Ngayon, unti-unti na nating nasasagap yung pangalawang uri ng sentence. Pangalawang uri ng sentence na kung saan mayroong sentence na nagsisimula naman sa fi'il, yung gawa. Kung may sentence na nagsisimula ng pangalan, may sentence din na nagsisimula ng gawain. Taib. So, kagaya ng nasa sentence na ito, sabi niya, kharaja Muhammadun. So, yung kalima na kharaja, yung kalima na kharaja ay lumabas. Ibig sabihin, may nangyayaring gawa. Taib, may nangyaring paggagawa ng isang bagay. So, automatic, yung sentence na ito ay hindi na sa kagaya ng jumla ismiya. Ang tawag sa kanya ay jumla fi'liya. So, inshallah, ay matatalakay natin din yung patungkol sa jumla fi'liya. Kaya lang, binibigyan ko kayo ng kaunting tawag nito, idea patungkol sa usaping jumla fi'liya. At kagaya ng tinatawag na jumla ismiya, meron din siyang mga kondisyon. Itong jumla fi'liya, meron din siyang kondisyonis. Hindi mabubuo yung sentence na nagsisimula ng fi'il, ng gawa, kung wala yung kanyang kapartner. Ano yung kanyang kapartner? Yung tinatawag na fa'il. Yung fa'il na tinatawag, siya yung gumagawa doon sa gawain na yun. Sample, meron tayong fi'il na kharaja, lumabas. Sino yung lumabas? Si Muhammad. Si Muhammad ngayon yung naggawa ng tinatawag na
paglabas. Siya yung tinatawag na fa'il. Siya yung tinatawag na fa'il. Taib. So, yan po yung paunang idea patungkol sa jumla fi'liya. Pag merong gawa, may gumawa. Hindi pwedeng mangyaring may nangyayaring gawa na walang gumagawa sa kanya. Taib. So, ganyan po yung situation sa kanya. Taib. Ngayon, nung sabi niya, gawin mo sabi niyang annis. Sabi niya, annis al-fa'il. Gawin mo sabi niyang pang babae o di ka gawin mong babae yung fa'il. Ibig sabihin si Muhammad, pagdating sa pangalawang jumla, ay gagawin mo na siyang babae. Hahanap ka na naman ng bagong tao na ilalagay mo sa katayuan ni Muhammad upang maging babae na yung nagsagawa ng paglabas. Kasi dito yung lumabas si Muhammad. Sabi niya, kharaja Muhammadun min al-bayti. Lumabas si Muhammad galing ng bahay. Galing ng bahay. Tandaan ninyo yung kahalagahan ng harfu jar na min. Kasi magkaiba yung kharaja Muhammadun ilal bayti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kharaja Muhammadun ilal bayti. Lumabas si Muhammad patungo ng bahay. Pwedeng ganun yung jumla. Pero nakis. Pwedeng ganun yung jumla pero magiging kulang siya. Pero doon, hindi na siya nanggaling. Patungo na yung kanyang sentence o di kaya yung kahulugan niya. So dahil sabi niya, gawin mo sabi niya pambabae yung fa'il, gawin mong babae. Ang ginawa dito ay ginawa na niyang Amina. Ginawa na niyang Amina. Ginawa na niyang Amina. Ngayon, dahil ginawa mo ng Amina, yung kalima ngayon na kharaja, dahil babae na yung nagsagawa sa kanya, yung kharaja ay kailangan mo siyang lagyan ng ta na ito. Kailangan mo siyang lagyan ng ta na yan. Hindi pwedeng manatili na sasabihin mo na kharaja aminatu. Kailangan niya ng ta. Kailangan niya ng ta na kadugtong doon sa kharaja. Kharajat aminatu minal bayti. Lumabas si Amina galing ng bahay. Dito sa number 1, sabi niya, dhahaba al-mudarrisu ila al-fasli. Pumunta ang guro patungo ng classroom. Patungo ng classroom. Saan dito yung gawa? Yung tinatawag na dhahaba. Siya yung fi'il. Ngayon, hindi mangyayari yung paglabas na ito kung walang nagsagawa ng paglabas. Sino yung nagsagawa? Yung mudarris. Siya yung fa'il. Ngayon, yung sabi dito sa tamrin, gawin mo na ngayong pangbabae yung mudarris. Pagpalagay natin, gawin natin siyang mudarrisatun. O di ka al-mudarrisatu. Sample, al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ilal fasli. Al-mudarrisatu ilal fasli. So ngayon, yung natira sa atin yung dhahaba. Ano gagawin natin sa dhahaba? Dahil babae na yung nagsagawa ng paglabas, ay kailangan natin dugtungan ng ta sa dulo ng dhahaba. Magiging dhahabats. Ganyan na po siya. Dhahabats. Naintindihan niyo po ba yung gagawin o di kaya nangyayari dito ngayon? So yung kalima na dhahaba at saka yung mga kasamahan niya, pag babae na yung naggawa sa kanya, kailangan mo siyang lagyan ng ta sa dulo para ma-identify na babae yung nagsagawa. Kasi minsan, bakit kailangan mong lagyan ng ta? Yan kasi yung, minsan siya yung tinatawag na alama mo. Siya yung sign mo na yung nagsagawa ng bagay na yan, yung nagsagawa ng gawain na yan ay babae. Kasi minsan hindi mo makikita itong tinatawag na
fa'il, yung nagsagawa, minsan wala yan. Minsan wala yan. May mga sentence na hindi mo makikita yung nagsagawa. Kagaya na lamang ng khalaqas samawati wal ard. Yung aya na khalaqas samawati, yung kalima na khalaqas samawat. Automatic na sa as-samawat. Sinong nagsagawa? Yung ginawa yung sama. Sino yung gumawa ng paglikha ng kalangitan? Hindi mo makikita dito. So dahil wala siyang ibig sabihin hindi babae. Hindi rin lalaki. Kasi yung gumawa dito yung Allah. Yung nagsagawa nito ay yung Allah. So ngayon, yun yung binibigay nating idea sa inyo na minsan ay hindi nakikita yung gumagawa. Sa karaniwang mga jumla ay ma-identify mo na babae yung nagsasagawa dahil dito sa na nakadugtong sa fi'il. Sino ba sa inyo yung may kakayahan sumagot dito sa number 2? Tafaddal ya akh Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Zahaba abi ila al-mustashfa. Naam. Zahabat ummi ila al-mustashfa. Ahsanta ya akh Abdul Aziz. Zahabat ummi ila al-mustashfa. Umalis ang tatay ko patungo ng hospital. At nung ginawa mo ng pambabae ay umalis ang nanay ko patungo ng ospital. Ahsan, jazakallahu khairan ya akh Abdul Aziz. Sa number 4, tafaddal ya akh Dilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalasa at-talibiyan Sheikh at-talibu. At-talibu. Jalasa at-talibu fil fasli. Pag gawing babae Sheikh, jalasat at-talibati fil fasli. At-talibatu. At-talibatu fil fasli. Magiging ganito na siya. Jalasat at-talibatu. Magiging ganyan. Jalasat at-talibatu fil fasli. Ahsanta ya akh Dilson. Ano po yung kahulugan nito? Jalasa Sheikh, umupo Sheikh. Umupo, naam. Umupo. Jalasa umupo. Ang estudyante ay umupo. Umupo ang estudyante sa? Umupo ang estudyante sa pasli sa classroom. Sa room Sheikh. Na. Sa classroom. Time. Umupo ang estudyante na lalaki sa classroom. Ahsanta ya akh Dilson. Pang-4, tafaddal ya ukhti Aluna. Kharajat ukhti minal bayti. Kharajat ukhti minal bayti. Ahsan. Ano po yung kahulugan nito? Lumabas ang kapatid kong babae galing sa bahay. Galing ng bahay. Time. Ahsan. Jazakillahu khairan. Time. So yun po yung kagandahan ng alam natin kung paano natin pakikisamahan yung kalima na fi'il kapag yung naggawa sa kanya, yung gumagawa sa kanya ay babae. Taib. So ngayon, dahil natuklasan na natin yung na dumudugtong sa fi'il, ya ukhti Aluna, law samahti, yung mic. Ay. Taib. Dahil nakuha na natin yung patungkol sa fi'il o di kaya yung na dumudugtong dun sa
dulo ng fi'il na dhahaba, jalasa, kharaja ay merong kailangan nating pagmuni-munihan. Sabi dito sa pang-apat na tamrin, sabi niya, ta'ammal ma yali. Magmuni-muni ka, sabi niya, mag-isip-isip ka patungkol dito sa jumla na ito. Kagaya ng jalasat at-talibatu. Tandaan natin na minsan yung mga kalima na kagaya ng talib ay yung taliba ay nakasalalay pa rin yung tinatawag na kamariya at saka syamsiya. Kailan tutunog yung lam at saka kailan hindi tutunog yung lam. Hindi mo pwedeng basahin na al-talibatu. Kung hindi, magiging silent yung lam dahil syamsiya yung ta, magiging at-talibatu. Magiging at-talibatu. Ngayon, ay yung nasanayan natin dahil yung ta dito ay ganyan, jalasat at-talibatu. Paisa-isa yung pagbasa natin. Jalasat, tapos yung pangalawa, at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Ngayon, may pamamaraan ng pagbabasa pag diretso yung pagbasa mo. Lalong-lalo na pag nagbabasa ka ng Quran, may mga ganitong mga situation na hindi mo pwedeng putulin o di kaya paisa-isa yung pagbasa mo o di kaya kalima by kalima yung pagbasa mo. Kasi yung pagbabasa sa aya ay aya to aya, hindi sa kalima-kalima. Hindi ka pwede magsabi, Qul huwa Allahu ahad. Hindi pwede. So, kailangan Qul huwa Allahu ahad. Taib. So, ganun yung makukuha natin dito. Kagaya na lamang ng dito sa pangalawa na. Jalasati. Ngayon naging kasra siya. Jalasati at-talibatu. Jalasati at-talibatu. Yung faida dito, pag yung pagbasa mo ay paisa-isa, sukun yung ta. Sukun yung ta. Tapos, jalasat at-talibatu. Kung gusto mong diretso yung pagbasa mo, direct sa ta, hindi mo kayang diretsuhin kung nananatili siyang sukun, yung ta. So, kailangan mo siyang lagyan ng kasra. Kagaya ng pagbabasa ng jalasatit talibatu. Jalasatit talibatu. Taib. Pero yung kasra dito, sa pagbabasa lang yan. Sa pagbabasa lang yan. Nananatili pa rin yan na ta na sukun. Sukun pa rin yung ta dyan. Nalagyan lang siya ng kasra upang maging magkadugtong yung o di kaya upang maging diretso yung pagbasa mo. Taib, nagets nyo ba yung ibig sabihin natin? Kailangan mong gawing kasra upang kaya mo siyang idiretso sa pagbabasa. Taib, may mga ibang nagsabi at yun naman yung tama na tawag nito, dahil dito sa sukun at yung sukun dito sa tinatawag na alif, yung tinatawag na al-iltiqa as-sakinain. Pag nagkita, sabi niya, yung dalawang sukun, yung harf dito sa dulo ng kalima, saan yung hindi pwede mag-fatha? Ito, ipapaliwanag natin yung dahilan. Itong jalasat, kalima. At-talibatu, kalima. Ito yung unang kalima. Yung dulo nito, pag sukun, tapos yung pangalawang kalima, yung dapat magkadugtong. Tapos yung simula ng kanyang kalima, yung harf na simula, yung alif, ito yung sukun yung haraka. Pag nagkita, sabi niya yung dalawang sukun na ito, yung dalawang sukun na yan, ay gagawin mong kasra yung
na unang sukun. Kasi hindi pwede magkita sa Arab. Hindi pwede magkita yung dalawang sukun. So nagbigay sila ng pattern. Pag nagkita, sabi niya yung dalawang sukun na yan, yung naunang sukun ay kailangan mo siyang gawing kasra. Hindi damma, hindi fatha. Kailangan kasra lang. Taib. Taib. Meron din mga situation. Tandaan niyo, meron din situation na pag nagkita yung dalawang sukun ay fatha yung tinatawag na ifa-fatha mo yung unang sukun. Ifa-fatha mo yung naunang sukun. Kailangan mo siyang i-fatha upang maging diretso yung pagbabasa mo. Mayroong mga ganong situation. Taib, mayroong ganong mga situation. Pero dito sa fi'il ay kasra po. Wala pong fatha, walang damma. Saan mo makikita yung fatha? Kagaya dito sa number 4, kung makikita nyo yung min al-bayti. Tandaan ninyo yung min, sukun. Sukun yan. Diba min? Pero pag binasa mo min al-bayti, naging fatha na siya. Bakit? Nagkita na naman yung dalawang sukun. Yung sukun sa alif at saka sukun sa nun. Yung kaida dito, yung pattern dito, pag nagkita yung dalawang sukun, tapos harfu jar na min, ay yung unang sukun ay magiging fatha. Gagawin mo siyang fatha upang madiretso mo siyang basahin. Kasi hindi mo siya kayang diretsong basahin pag hindi mo siya palitan ng fatha. Kasi sasabihin mo na kharaja akhi min al-bayti. Min al-bayti, hindi pwede. Pwede siya pero hindi diretso yung pagbabasa mo. Pag diretso mo siyang basahin, pag nagkita yung dalawang sukun na yan, yung naunang sukun ay gagawin mong fatha para mabasa mo siyang min al-bayti. Min al-bayti. Taib. Pero pag sa fi'il, gagawin mong kasra yung naunang sukun. Taib. Wadih ba? Naintindihan niyo ba? Taib. Dito naman sa panglima, sabi niya, Iqra al-jumal al-atiyah. Basahin mo ang mga sentence na darating. Sino ba yung magbabasa? Tafaddalu. Sino ba yung pwede magbasa sa atin? Tafaddal ya ukhti Hasana. Ya ukhti Hasana. Assalam. Basahin mo at pakibigyan ng kahulugan. Nila Manil fata alladhi kharaja min baytuka al-an huwa ibnu ammi. Tayo. Sabi mo, baytuka. Sabi mo, bay. Ginawa mong damma yung ba. Ito ay, yung kalima na baytuka, yung una dyan, bayt. Tapos, may nakadugtong sa kanya na kaf. Yung kalima na bayt, dahil may min, apektado pa rin siya. Ay, okay po. Nag-gets mo? So ngayon, paano basahin ng tama? Manil fata alladhi kharaja min baytuka al-an huwa ibnu ammi. Min baytuki? Pwede. Kung babae yung kausap mo. Pero pag lalaki, baytika. Hindi kaf yung hindi kaf yung magiging kasra. Kasi yung kaf hindi yung kaf kasi na yan siya, yung tinatawag na yung naka-design na sa kanya, hindi na yan mapapalitan. Pag naging fatha yung kaf, ibig sabihin lalaki yung kausap mo. Pag naging kasra, ibig sabihin babae yung kausap mo. Yan na yung pattern yan. Wala nang damma, wala nang sukun yan. Yan na yung sign niya. Sa min po ay yung bait lang yung kaya na ikasra. Wala nang Taib. Min baytika.
Min baitika. Min baitika. Min baitika. Kasi yung ta dito magiging kasra na siya. Yung ta dyan sa bait magiging kasra dahil sa min. Ngayon yung kaf, makikisama yan kung sino yung kausap mo. Kung yung kausap mo ay babae, sasabihin mo baitiki. Min baitiki. Kung lalaki naman, min baitika. Ganun lang siya. Okay? Mari mo bang bigyan ng kahulugan yung ano? Sino ang batang lalaki na lumabas mula sa bahay mo ngayon? Huwa Taib. ibnu Ammi. Siya ay anak na lalaki ni auntie. Yung ammi, auntie. Ammi, angkot. O, angkot siguro. Yung yan ay am. Tapos nadugtungan lang siya ng ya na para sa iyo. Ay, okay. Meron din Auntie tayong ko. tinatawag na mayroon din yan tinatawag na am. Tapos nagdito ng ya. Wala pong taal marbuta yan. Para kanino yan? Uncle ko. Uncle. Dahil walang taal marbuta. Pag auntie, itong ammati. Magiging ammati siya. Ganyan. Ammati. Yan yung sa auntie. Pag am lang, tapos nadugtungan ng niya ay uncle pa rin siya. Sa side ng tatay. Taib. Ahsanti ya ukhti Hasana. Jazakillahu khairan. So, yun po yung mulahada natin sa pagbabasa ni ukhti Hasana pagdating sa kalima na bait. Sabi niya, manil fata alladhi kharaja minal bait. Ngayon, yung faida dito ay kailangan natin yung mga tamrinat dito kailangan natin pakisamahan dahil may mga importante siyang at pagsabaran ninyo kung medyo may mga part dito na pagdating mo sa unang ibang tamrin ay may ibang paalala. Pagdating naman sa ibang part ay meron na namang bagong paalala. Taib. So, yung tinatawag na alladhi, pag lalaki po, ay alladhi yung gagamitin. Pag babae naman, allati. Intindihan nyo ba? Yung sample, manil fata alladhi. Sino ang lalaki na yaong lumabas? Yung alladhi dito, minsan nangangahulugan siya na yaon o yaong lumabas. Yaong. Tayo, manil fata, sino ang binatilyo? Yaong lumabas. O di kaya kung saan ay lumabas. Kabilang sa kahulugan din ng alladhi, kung saan. Parang kung saan. Parang sinasabi mo, sino yung binatilyo na kung saan ay lumabas mula ng bahay mo. Pwedeng ganun yung kahulugan niya. Taib. Pero pag yung faida dito, yung fata, yung kalima na fata ay lalaki. So dapat pagdudugtungan mo siya ng alladhi, kailangan alladhi. Kasi meron tayong kalima na allati, kagaya dito sa pangalawa. Dito naging allati dahil babae yung alfata, yung dalagita. At apektado din yung fi'il. Apektado din yung fi'il. Okay. Yung fi'il ay dapat lalaki rin. Kasi lalaki yung lumabas. So ngayon, tingnan ninyo yung kharajat dito sa pangalawa. Kung na yung magbabasa. Pangalawa, manil fatatu allati kharajat min baitika kasra. Dito, yung min, hindi mo na pwedeng lagyan ng fatha. Dahil yung kadugtong niyang harf, yung ba, hindi naman siya sukun kasi fatha siya.
So, wala kang babaguhin sa min. Nababago lang yung min kung yung kadugtong niya harf ay sukun. Ngayon, tingnan ninyo yung kharajat. Kharajat. Hindi mo makikita yung sino yung gumawa dito sa unahan. Dito sa kanyang unahan. Ano ba yung unahan? Hulihan. Saan ba yung hulihan dito? Pupunta dito? O pupunta dito? Kung unahan, type, ala kulli hal. Kasi yung asal ng jumla, para makita mo yung gumagawa sa kanya ng fi'il, ay dito mismo sa unahan niya. Example, sabihin mo, kharajat al-fatatu. Kharajat al-fatatu. Pero sa kasong ito, sa sitwasyong ito ng sentence, yung nauna na yung pangalan ng nabanggit kung sino yung lumabas. So dahil babae yung lumabas, kailangan mo yung kharaja lagyan ng ta. Kailangan mo siya lagyan ng ta bilang sinyalis na yung lumabas ay yung nagsagawa ng paglabas ay yung babae, yung binatilya. Sabi niya, manil fatatu allati yung ginamit, hindi pwede alladhi dahil yung allati pang babae. Manil fatatu allati kharajat min baytika al-ana ya Muhammad. Sino ang dalagitang yaong lumabas mula sa iyong bahay o mula sa bahay mo ngayon o Muhammad? Sabi niya, hiya bintu khalati. Siya ay anak na babae ng auntie ko na kapatid ng nanay ko. Okay? So yun po yung mga faida dito. Sa number 3, sino ba yung pwedeng magbasa sa atin? Tafaddali ukhti Khadija al-Mustafa. Sa number 3. Assalamualaikum, Sheikh. Salam warahmatullah. Sa number Bismillah. 3. Naam. Limani Naam. al-miftahu Naam. alladhi anal maktabi. Naam. Kanino susi itong andito sa table? Taib. Ay, kanino, whose key is on the desk or table? Taib. Yung karugtong niya. Huwa or hiya Huwa lil mudarrisi. Huwa lil It mudarrisi. belongs to the teacher. Taib. Mapapansin natin na kabilang sa faida yung benepisyo ng memorize mo yung kalimat, kabisado mo yung mga kalimat, kahit walang haraka, kaya mo siyang basahin. Dahil wala na pong nagmumukhang ganito maliban na lang Miftah. Ganun yung pagbasa sa kanya. Al-Maktab ganun pa rin. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Wala nang ganitong itsura na magbabasa pa ng Ali. Maliban sa Ali kasi may dalawang nukta, may dalawang tuldok na yung ya. Ito hindi naman to ya. Pag kabisado mo yan, memorize mo yung mga kalimat, alhamdulillah, ay mababasa mo kahit saan mo sila makita, kaya mo silang basahin kahit wala silang haraka. Kagaya ng kagaya na pagbabasa ng ating kapatid na si Ukhti Khadija na parang nabibisto niya pa rin. Mapapansin natin na medyo mahina yung pagbabasa niya pero natutuklasan niya na Miftah, alladhi, ala, al-maktab. Nababasa na ng tama dahil pwede kong sabihin dahil memorize niya yung mga kalimat na ito. Yun po yung faida
kagandahan ng memorize mo yung mga kalimat. Kahit saan mo sila makita, ganun na po yung pagbabasa niyan. Yung mudarris, yung kalima na mudarris, kahit saan mo yan makita, yung ganitong itsura, mudarris yan. Kahit saan mo mabasa kitab, aklat. Kaya, napaka-importante po ng pag-memorize ng mga kalima. Taib, syukran laki ya ukhti Khadija sa iyong pagbabasa. Ngayon ay ganun pa rin yung pagbasa niya kanina dito sa liman, nakuha niya pa rin yung ngayon ay liman kagaya ng ganyan. Tapos yung nun ay sukun. Tapos yung alif dito sukun. Nakita na naman yung dalawang sukun. Ngayon dito liman naging kasra na yung nun dahil meron siyang lam na nauna. Magkaiba na siya dun sa min, sa liman. Kasi pag man, kasra yung gagawin mo sa kanya pag nagkita yung dalawang sukun. Limanil miftahu, limanil miftahu alladhi alal maktabi. Kaninong susi yaong nasa ibabaw ng misa. Huwa lil mudarrisi. Siya ay sa teacher, sa guro. Siya ay kay teacher. Time. Pang-apat naman, tafaddali ya ukhti Wahida. Sa pang-apat, tafaddali. Diyan ba siya? Si ukhti Wahida. Hindi ka namin naririnig. Yung ibang mga hindi pa nagtaas ng kamay. Saka po yan. طيب تفضلي يا أختي وحيدة. Okay po. Na, طيب sa pang-apat. wala yung signal. طيب Liman sa'atil ala sariri. Hiya as-sa'atu. li zawji ukhti. As-sa'atu. Tandaan natin na magkaiba yung man sa min. Pag min, nagiging kasra. Pero ito ay man, liman. Hindi po siya kabilang sa mga min, ila na kaya nilang magkasra. Taib. Liman is-sa'atu. Ganyan po. Okay. Liman sa'atil lati ala sariri. Hiya li zawji ukhti. Kaninong orasan noong ibabaw ng kama? Naam. Siya sa asawa ng kapatid. Naam. Ahsanti ya ukhti Wahida. Kung Ahsanti. طيب ممتاز. Jazakillahu khairan. Yun po. Tandaan ninyo na magkaiba po yung man sa min. Taib. Kung mapapansin nyo kanina dito sa number 4, min yung nandito. Minal. Pag nakita yung dalawang sukun, minal. Ngayon, kung titingnan nyo dito sa number 1, man po ito, man. Hindi po to min. Man. So ngayon, nagkita yung dalawang sukun. So ang gagawin dito ay, gagawin kasra. Yung pagman. Yung kalima naman, gagawin mo siyang kasra pag may kasalungat siya na, ay may pangalawang sukun sa kanyang unahan. Taib, manil fata. Pag min naman, minal bayti. Nagiging fatha yung, kung min, nagiging fatha yung nun. Pag man naman ay nagiging kasra yung nun. Taib. Kagaya dito sa number 4, sa pagbasa ng ating kapatid na si Ukhti Wahida, sabi niya, limanis sa'atu. Kung paisa-isa yung pagbasa mo, liman, as-sa'atu. Pero nagsasanay tayo ng diretso na pagbabasa dahil kagaya na lamang kung magbabasa ka ng gusto mong madali na pagbabasa na hindi yung pa-stop-stop, ay ganun po yung pagbabasa na diretso. Kailangan mo lagyan ng haraka, kailangan mo palitan yung nun ng kasra upang maging diretso mo siyang basahin.
liman as-sa'atu allati 'ala as-sariri hiya li zawji ukhti. Kaninong relo yaong nasa ibabaw ng kama? Hiya li zawji ukhti. Siya ay sa asawa ng kapatid ko. Siya ay sa asawa ng kapatid ko. Taib. 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 Dito naman sa saan ba to? Pang-anim. Sa pang-anim na dito po sa pangatlo at saka pang-apat ay yung may underline, yung alladhi at saka allati. Alladhi yung ginamit dahil yung fatha ay lalaki, panglalaki. Panglalaki. Ibig sabihin ng panglalaki, pagdating sa bagay, ay wala siyang ta'al marbuta. Taib, tinatawag pa rin siyang panglalaki, pero ay yung kahulugan doon ay wala siyang ta'al marbuta. Dito naman sa allati, yung ginamit dito allati dahil yung sa'a, pangbabae. Ibig sabihin ng pangbabae, pag yung usapan ay mga bagay, ay pag sinabi natin pangbabae, ay meron siyang ta'al marbuta. Kaya allati yung ginamit. Taib. Dahil, bakit, kung magtatanong kayo, bakit kailangan palagyan ng alladhi? Allati. Ha? Bakit kailangan paglagyan ng allati o di kaya alladhi? Kasi, hindi magiging kumpleto yung kahulugan niya, yung meaning niya, pag wala yan. Pag sinabi mo, limanil maftah ala sariri, kaninong relo ang nasa ibabaw ng tawag nito, misa. Medyo sa lugar Arabia kasi medyo mahina yung dating niya pag wala siyang tinatawag na alladhi. Ito yung nakuha natin na sifa ng al-miftah. Taib. Parang sinabi mo, kaninong relo yaong nasa ibabaw ng misa. So, medyo nag-level up yung dating niya pag sinasabi mo siya, binibigkas mo yung jumla na ito, na meron siyang alladhi. Pero pag wala, medyo mababa yung ori ng jumla mo, ng sentence mo. Taib. So, ganun po yun. Dito sa pang-anim na exercise niya, tamrin, sabi niya, akmil al-jumal al-atiyah. Kumpletuhin mo, sabi niya, yung mga sentence na sumusunod. Anong gagawin? Biwad'i ismin mausulin. Sa pamamagitan ng paglagay ng isim mausul. Munasib. Yung bagay na isim mausul. Ano yung isim mausul? Ito po yung tinutukoy ng isim mausul. Ism mausul. Yung alladhi at saka yung allati. Ang tawag po ng alladhi at saka allati ay ismun mausulun. O di kaya ismin mausulin dahil siya ay sifa ng wada. O di kaya mudafun ilayhi ng wada. Biwad'i ismin. So, ang tawag po sa alladhi at saka allati ay ismun mausulun. Ismun mausulun. Time. So, sa number 1, ang gagawin sa number 1 ay lalagyan mo ng alladhi or allati. Ayon sa mababagay doon sa jumla na ito. Tafaddal ya ukhti Aluna sa number 1. Rakmul awwal. Al-kitabu alladhi alal kitabi lil mudarrisi. Alladhi. Naam. Al-kitabu alladhi ilal maktabi alal maktabi Naam. lil mudarrisi. So yung sabi mo ay alladhi. Ahsanti ya ukhti Aluna. Ano po yung kahulugan nito? Ano po yung kahulugan ng al-kitabu alladhi
الكتاب الذي Bro. على المكتب للمدرس. Ang libro teka na. Ang libro yaong nasa ibabaw ng mesa ay sa guro, ay sa guro. نعم أحسنت يا أختي ألونا. طيب جزاك الله خيرا. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الذي yung ginamit, hindi sa allati dahil dito sa kitab. Dahil sa kitab. Yung kitab ay panglalaki. Ibig sabihin wala siyang ta'al marbuta. طيب. Yung kasunod niya ay marami yung kasunod niya. طيب. Dito naman sa دقيقة. تفضلي يا أختي ستي مقدتار. Sa number 2. Number 2 po. Opo. Wait lang po kasi nag-slide. نعم نعم القلم الذي في حقيبتي مكسور. نعم أحسنتي. القلم الذي في حقيبتي في حقيبتي مكسور. مكسور. Ano po yung kahulugan nito? القلم ang ballpen ang ballpen ano ba yun? القلم الذي في حقيبتي مكسور. Ang ballpen ko ay sira. Ano ba yun, guro? Nawawala po ako. القلم الذي في حقيبتي مكسور. نعم. Sorry po, guro, nawawala po ako. طيب. Yung alladhi, minsan ako talaga pag nagbibigay ako ng kahulugan ng alladhi, kung saan, yun ang kahulugan na binibigay ko dyan. Al-qalamu alladhi fi haqibati maksurun. Ang bulpin na kung saan type. Ang bulpin na kung saan ay nasa loob ng bag ko ay sira o naputol. Type, pasensya na po, medyo napuputol yung natin. Type. So, ganun po yung kabilang sa kahulugan niya yun. At para sa akin yun ang parang mas madali banggitin. Ang ballpen na kung saan ay nasa loob ng bag ko ay putol. Hindi kaya ay naputol. Type. Pangatlo, syukran ya ukhti Siti Makadatar. Tafaddali ya ukhti Junaida. Ustad. Anong number? Sa number 3. Pangatlo po. Bismillah. As-sayaratu allati kharajat minal mustashfa. Naam. Al-anin lit-tabib. Al-ana. Al-ana lit-tabibil jadidi. Naam, ahsanti. As-sayaratu allati, so yung sabi mo ay allati. Naam, sahih. Allati. Tama po yun, allati. Ano po yung kahulugan nito? Ang sasakyan lumabas mula sa ospital. Parang hindi na nakalabas ng ospital. Nawala yung signal. Time. So, Nawala ng net. ako na lang yung magpalabas. Nawala yung net ko. Maris. Ay, ang sasakyan. Time.
Narinig mo ako, Sat? Opo. Ang sasakyan yaong lumabas mula sa ospital. Taib. Anong alaan? Ngayon. Ngayon kasi siya Ngayon. lumabas eh. Oh, kay doktor, kay doktor nga bago. Doktor na bago. Taib. Syukran lagi ya Ukhti Junaida. السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. Ang sasakyan na kung saan ay lumabas mula sa hospital ngayon, ay kay doktor na bago. Siguro doon yun natin yung pinakamagandang sundin na lang natin, wag na yung yaong. Ang sasakyan na kung saan ay lumabas mula sa ospital ngayon ay kay doktor na bago. Bakit sana yan? Tayo, wala bang problema tayo. Importante ay kaya mong makinig, okay yung boses natin dyan. Tayo. Sa pang-apat, sana yung iba natin. Kay sino pa? Sa mga lalaki natin, parang hindi na sila nagtataas ng kamay. Sa pang-apat, Ya Akh Dilsun, aina anta? Ya نعم Akh, شيخ. تفضل رقم 4. Ay, Sheikh, alam mo ganyan, Sheikh, pwede gawin siyang alam mo, Sheikh, dito sana. Parang ayun po sa pagkaindinig ko, siguro yung dito po yung hadika to, pambabae siya. So gagawin ko, Sheikh, yung ang kalbo gawin kong pambabae. Hindi na mababa yung kalb dito. Hindi ba? Sige po. Al-qalbu alladhi Naam. Al-qalbu alladhi fil hadikati maridun. Maridun. Naam. Kasi pag ginawa mong pangbabae yung kalbo ito, magiging bakla na yung kalbo. Delikado. Tayo. Hindi pwede yun. Tayo. Bigyan pa ng maana, Sheikh. Sige, lagyan mo ng maana. Sige. Ang aso na kung saan ay nasa loob ng bag ng may sakit. Ano yung kahulugan mo ng hadika? Ay, sorry, Sheikh. Ako ba, fil hadikati. Sheikh, nalimutan ko, Sheikh, hadika, Sheikh. Yung ibang mga ikhwan natin, kasama natin ay meron silang magandang term na kahulugan dito. Parang hardin. Tinatawag ng hardin. O di kaya park. Ganun, Sheikh. Hindi garden, hardin. Ganun, Sheikh. Ang aso na kung saan nasa loob ng hardin park, ay may sakit. Marid. May sakit. Taib. Yung alladhi at saka allati, wala siyang connection dito sa hadika. Yung concern ng alladhi at saka alladhi, sample, ang pipiliin mo ito? Alladhi or allati? Yung concern ng dalawa na to ay nakabase dito sa nauna sa kanya. Taib. Kung yung kalima na kalb ay meron siyang tal marbutan na allati. Pero dahil wala ay alladhi. Taib. Huwag ka nang lumingon dito sa mga nauna sa kanya. Huwag ka nang lumingon dito. Dito ka sa before. Taib. Sa kanya nakabase yung kasi yung alladhi at saka allati dito, sifa po siya. Sifa. Ito po yung napag-aralan natin sa sifa at saka mausuf at saka sifa. At saka man'ud at saka na'at. Taib. Yung tawag nito, yung kalb, yung sayara, yung kalam, siya yung nilalarawan. At yung alladhi siya yung naglalarawan. Kaya sinasabi natin, ang aso na kung saan
nasa loob ng hardin ay may sakit. Taib, yung alladhi at saka allati dyan, lahat po yan ay sifa. Lahat po yan sifa o di kaya naat. Taib, sa panglima, sino ba yung pwedeng makapagano sa panglima? Yung mga nagtaas dito ng kamay, available pa ba to o kanina pa to ng mga pagtaas ng kamay? يا شيخ إن شاء الله. Ay, tafadhali ya ukhti Khadija, tafadhali. Panglima po, sa panglima. بسم الله. Number 5. الفتى 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 الذي Naam. خرج من المسجد الآن ابن المعادن. Ibnul Muadhdhini. Al-ana. ابن Al-ana. المعادن. Yung alif po dito ay parang kilay. Al-ana. الآن Hindi al-ana. Al-ana. الآن Naam. Medyo mataas ako. Al-fata alladhi kharaja min al-masjid al-ana ibnul muadhdhini. Tayo, ano po yung kahulugan nito? lalaki o ang batang lalaki pala. The boy who just lived in the mosque is the son of the muadhin. Muadhdhin. Ano po yung kahulugan? Ano po yung ginamit mo dito sa min? Alladhi kasi lalaki po. Itong min. Yung kalima namin, anong ginamit mong English sa kanya kanina? Karaja minal yani left ano ba? Yung kharaja, siya yung nag-left. Oh, left, yes. Yung min ay Yung main mosque yung place opo. Ibig sabihin nagmula sa mosque. type. Ahsanti. Al-fata alladhi kharaja min al-masjid al-ana ibn al-muadhdhin. Ang binatilyo na kung saan ay lumabas mula ng masjid. Ngayon ay anak ng muadhdhin, tagatawag ng adhan, al-muadhdhin. Ahsanti, yung binigay mo ay alladhi, naam, sahih. Dahil yung fata ay lalaki. Ahsanti ya ukhti Khadija. Type number 7 rakam 6, number 6. Itong iba dito, available pa ba? Naam, si Hasana. Tilka. Yung number 6, Tad? Kaya siya? Opo. Tilka al-battatu allati tahta ash-shajarati li binti al-fallah. Type. Sabi mo allati, di ba? Type. Ano po yung kahulugan nito? Tilkal battatu. Yung pato na kung saan ay nasa baba ng kahoy ay sa anak ng babae ng magsasaka. Anak na babae ng Magsasaka. magsasaka. Ahsanti ya ukhti Hasana. Type. Pang 7. Tafadhali ya ukhti Siti Makadatar. Yung mga available pa dito, sino pa? Si Akh Saaduddin. Aina anta ya akhi? Asmi'na sautak. Si Nur Hanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Taib. Sa number 7 po. Number 7. Al-Baitul Khadidul Jadidu.
jadidul jadidul ladzi fi fi zalika sari الشارع في ذلك الشارع شارع نعم شارع كسر شا syari'i شارع lil waziri للوزير نعم sabi mo ay البيت الجديد الذي في ذلك الشارع للوزير. Taib, ano po yung, tama po yung sagot niyo na alladhi yung ginamit. Ano po yung kahulugan nito? ang bagong bahay na nasa street ay pagmamay-ari ng minister. Pagmamayari ng minister. Taib, ang bahay na bago na kung saan ay nandoon sa tawag nito, shari, yung sa street. Nandun sa street na yon ay kay minister. طيب أحسنت يا أختي نور حنيفة. number 8 تفضل يا أخ دلسون. أين أنت يا أخ دلسون؟ يا أخ دلسون. Assalamualaikum. Sheikh, assalamualaikum. السلام. الدرس الذي بعد هذا الدرس diretso na sa dal. Kasi yung dal is sumsiya. هذا الدرس نعم. درس سهل جدا. Sahlun jiddan. Taib. So, ikaw yung nakakuha ng sahlun jiddan. Taib. Anong kahulugan? Ano po yung kahulugan nito? Ang lesson kung saan ba'da malay, Sheikh? Yung ba'da ay after. Pagkatapos? Opo. After. Na kung saan pagkatapos ng lesson ng dash na ito ay madaling sobra. Sobrang dali. Ay sobrang dali. Tayo. Minsan kailangan mo silang pagpalitin kasi pag sinabi mo lang madali, mahirap na yung sobra kasi sobra na lang yung magiging yung sobra, hindi na siya yung parang grabe. Kasi parang sobra na lang. Parang sobrang pagkain ba. Tayo. So yung sabi mo ay ad-darsul ladhi. Naam, sahih. Alladhi yung gagamitin dito. At yung kahulugan nito ay ang dars, yung lesson na kung saan ay pagkatapos ng lesson na ito ay madali. So, sobrang dali. Sobrang dali. So, ibig sabihin yung lesson na ito ay mahirap. Tapos yung after ng lesson na ito ay sobrang dali. Ibig sabihin yung loga hindi madali. After ng loga ay madali. Kasi yung lesson pa after ng loga, yung tinatawag na tulog na. Wala na. Matutulog na nasa Pinas. Tahib. Ahsan tayo Akh Dilson. Pang 9, sino ba yung pwede sa 9? Itong mga nakataas ng kamay, sino ba yung Tafaddali ya Ukhti Aluna. Number 9. Minal fatatu. Manil fatatu. Manil fatatu. Minsan, mapapansin natin, kailan natin mabasahing man at saka min. Mapapansin natin na man, dahil sa unahan mayroon siyang question mark. Kasi pag sinabi natin man, sino? Talagang tanong siya. Pag min, hindi siya tanong. Taib. Tafaddali ya Ukhti Aluna. Okay. Man. Minal fatat. Ay man al fatatu alladhi nabanggit natin kanina na nagkita yung nun na sukun at saka yung alif. Anong gagawin natin sa pagbasa pag diretso? Sa man. Minal po, minal fatat. Man po siya. Man po, opo. Man al fatatu. Pag diniretso, magiging fata. Manal fatatu. Manil fatatu. Kasra. Pag man, manil. kasra po.
Pag min, Manil fatha. pat Naam. manil patatu Naam. allati Naam. jalasat Naam. amama amama Naam. amama al madrasati Mudarrisati. mudarrisati. Okay. Jalasat amama al mudarrisati hiya talibatun min Malaysia. Malaysia. Naam. Min Malaysia. Malaysia. Taib. Tama po yung ginamit mo, allati. Taib, tama po siya. Ano po yung kahulugan nito? Sino Naam. sino ang babae, sino ang dalagang nakatayo, sino ang dalaga na kung saan nakatayo sa harap Jalasat. ng Jalasat. nakaupo sa harap Naam. ng paaralan. Mudarrisa. Sino ang babae kung saan nakaupo sa harap ng guro? Naam. Siya ay estudyante na galing sa Malaysia. Taib, ahsanti. Tama po. Taib, mumtaz. Shukran. Jazakallahu khairan ya ukhti Aluna. Taib. Yung pang-10, bigyan na natin kay Siti Makadatar. Kasi nagbaba tapos nagtaas. Pang-10, bigyan natin sa kanya. Ya ukhti Aluna, law samahti, yung mic. Taib, ya ukhti Siti Makadatar. Tirahin mo na yung number 10. Haqibato. Naam. Sige po. Atilka haqibatu allati tahta al-maktadi laka ya Khalid. La hiya li sadiqi Muhammadin. Ang bag na iyon nasa ilalim ng misa ay sa iyo ba ya Khalid? Nasa iyo ba Naam. Khalid? Naam. Hindi. Yun ay sa kaibigan ko na si Muhammad. Ito po ay Muhammadun. Yun po ba siya? Li sadiqi Muhammadun. Naam. Muhammadun. Taib. Muhammadun. Naam. Ahsanti ya ukhti Siti Makadatar. Yung sabi mo ay atilkal haqibatu allati, yung allati, naam, sahih. Allati yung gagamitin dyan. Tawag nito. Tilkal haqiba, yung bag ba na kung saan nasa ibaba ng misa, sa'yo ba o Khalid? Sabi niya, la, hiya li sadiqi Muhammad. Siya ay sa kaibigan ko na si Muhammad. Naam, ahsanti ya ukhti Siti Makadatar. Taib. So, may mga bagong mga kalimat dito kagaya ng hindi naman to bago. Nakuha na natin to. Yung bago lang sa kanya, yung Arabic niyang kahulugan. Akhul ab. Al-ammu, akhul abu. Akhul abi. Kapatid ng tatay. Al-khalu, akhul ummi. Kapatid ng nanay. Al-ammatu, ukhtul abi. Kapatid na babae ng tatay. Al-khalatu, ukhtul ummi. Kapatid na babae ng nanay. Al-fallah, nakuha na rin natin yan. Mustashfal wilada, nakuha na rin natin yan. Siya yung ospital na panganakan. Ospital ng panganakan. Kung saan doon nanganganak yung mga nganak. Taib. So, jazakumullahu khairan. Sino ba sa inyo yung may mga katanungan? Mayroon kayong mga gustong linawin? Meron ba sa inyo? Doon sa mga hindi nakakapasok sa actual nating klase,
Doon sila minsan doon sila nakakapasok sa Telegram. Ay kung meron kayong mga katanungan, nalilituhan kayo doon sa mga before natin na klase, ay maaari po kayong magtanong pag nakapasok kayo ng aktual. Kung meron kayong nalilituhan doon sa mga nauna ninyong napakinggan na mga DARS, upang mas maintindihan ninyo, kasi mahirap yung meron kayong nalilituhan tapos hindi nyo siya itatanong. So, syukran po sa lahat ng mga nandito. At tafaddal, sino yung may tanong?